Month, tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin, 3:05 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ko po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Narito na namang muli ang tahanan ng OFW. Ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabu, ang inyong magiging main host sa hapong ito. Magandang hapon mga kababayang OFW, saan ka bang panig ng mundo, at ngayon ay March 20, 2025. Makakasama rin natin ngayon ang Director for DMW ISSMD o kaya ang Institute of Advanced and Strategic Studies on Migration and Development, Director Jasmine Gapatan. Isa na naman pong makabuluhang episode ang inihahandog ng programang Tahanan ng OFW, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At makakasama po natin ngayon, Dear Jas. Salamat, Dear Charles. Salamat, Dear Charles, at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood, mga OFWs at kanilang pamilya, at sa ating kapatirang Muslim na yung Ramadan Kareem. Dear Jas, bago tayo magsimula, hello sa ating mga tagapakinig at manonood. Tayo po ay live na live ngayon sa ating official Facebook page, Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mapapanood din ito maya-maya lamang sa RP World Service para sa ating mga kababayan sa abroad. Sa ika-10 episode na ito ay handog sa atin ang DMW Policy and International Cooperation para talakayin ang ilan sa mga foreign employments and partnerships, particular sa Europa. Yes, Dear Charles, at makakasama natin ngayon walang iba kundi ang aking Undersecretary for Policy and International Cooperation, Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan. Kung hindi nyo po nalalaman, kami po ay matagal na magkakilala ni Yusek PY. Siya po ay aking kaklase, aking basketball teammate, at syempre, isang mabuting kaibigan. So ako po ay excited ngayong hapon na to para talakayin, syempre, ang aming Policy and International Cooperation Cluster. Ayan, akbang-akma po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. So wag na natin patagalin pa ito. Pakilala po natin si Yusek PY Kaunan po. Hello, magandang hapon, Dear Charles, Dear Jas, at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon, sa ating mga OFWs at mga pamilya ng OFWs. Hi, at I'm very happy. Nandito ako ngayon sa tahanan ng OFWs dito sa Radyo Pilipinas. For sure, maraming mga nag-aabang at makapanayam sa iyo ngayong hapon. Pero bago tayo magpunta dun sa official na topic sa trabaho sa Europe, maaari bang magbigay ng pahapyaw, especially sa mga nag-aabang sa mga balita mula sa inyo? Kumusta na po ang ating DMW Policy on International Cooperation Service? Ano po ba ang kahalagahan ng inyong mga opisina, including the foreign post pa? Yusek. Maraming salamat, Dear Charles. Well, ito, nabigyan tayo ng chance ngayon na maikwento natin kung ano bang ginagawa ng International Cooperation Cluster para sa ating mga OFWs. Alam mo, Dear Charles, yung batas natin dito sa Pilipinas, ano na siya, solido pagdating sa pagpoprotect o pagbabantay sa ating OFWs. Actually, 50 years na tayo may overseas employment program. So sabi nga ng ibang bansa, gold standard ang Pilipinas pagdating sa pagpoprotect o pagbabantay sa ating OFWs. Pero ang importante dito, yung mga bansa, Dear Charles, Dear Jas, kung saan sila nagtatrabaho, yung standards maset din. So ang international cooperation, ang bilateral labor cooperation natin, syempre sa tulong ng ating mga kasamahan sa Department of Foreign Affairs. Ang importante dito, dumami yung ating mga kaalyado at kaibigan na mga bansa
para lalo nating maprotektahan ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi mas importante kung saan sila nagtatrabaho. So ang role namin, Dear Jazz and Dear Charles, siguraduhin na pag ang Pilipino nagtrabaho sa isang bansa, ang DMW kausap din yung counterpart nating opisina doon sa bansang yon para pag may problema, Dear Charles, madaling lapitan. Yun. Ayan po. Bali, Yusek, ano po yung mga ginagawa natin para maprotektahan po ang ating mga kababayan na naghahangad na pumuntang abroad po? Dear Charles, proud na proud ako sabihin ito, no? Halos magtatatlong taon pa lang tayo sa DMW, of course under our President Bongbong Marcos. 13 na pong bilateral agreements at instruments ang napirmahan na po ng DMW, again under the leadership of President Marcos and under, of course, our cooperation and coordination with the Department of Foreign Affairs. 13 at marami pa tayong inaasahan na makapirmahan ng mga bansa. Bakit? Kasi gusto nila ma-negotiate natin yung mga terms and conditions na akma para sa ating mga OFWs. Una sa lahat, na merong yung sweldo protektado, na pag meron naging problema, Dear Charles, hindi lamang tayo ang pwedeng lapitan, kundi yung mga bansa kung saan sila nagtatrabaho, pwede rin silang lumapit, mag-file ng kanilang complaint, at para naman masolusyonan agad doon pa lang sa bansang yon yung kanilang mga problema. So, tayo ang sinisigurado natin na unang-una, merong bilateral agreement or framework in place. Pangalawa, hindi lang siya dapat nakasulat sa papel. Yan ang sinisigurado natin. Ang pinaka-importante sa lahat, yung papel, madali lang permahan. Ang importante, yung papel ay sinasagawa, nararamdaman ng ating mga OFWs. And Dear Charles, bilang dating OFW sa Kingdom of Saudi Arabia, alam mo na, okay, meron pa rin tayong mga concerns dito at dyan, pero napakalaki ng diferensya ng deployment natin sa Saudi Arabia ngayon as compared before. Dahil ito sa naging usapan noong pampanahon ng yumaong Sectut's Ople. Nako, maraming salamat po diyan sa impormasyon na 'yan. Director Jazz, naalala mo yung mga may iba tayong mga polisiya, no, na ating sa iba-ibang bansa para sa protection ng ating mga kapwa OFWs. So bilang ako, Yusek, naging OFW ako noon. Ngayon nung nakikita ko yung sa dami ng polisiya kung saan tayo nakatutok sa lalo na sa welfare ng ating OFW, yung mga nakakapanayam ko ng mga kapwa OFW ay ramdam nila yung pagbabago at nagiging komportable sila ngayon na kahit nasaan man sulok ng mundo, alam nila na meron silang tahanan na matatakbuhan in case na magkakaroon sila ng problema po. At ayan, narinig po natin si Yusek, Dear Jazz. Mapahapyaw lamang po yan. Marami pa rin maya-maya lamang pagbabalik po ng tahanan ng OFW. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito
ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos. Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2023, pinatunayan ng PEMAT ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Sa loob ng 21 araw na misyon, ginamot nila ang mahigit 1,000 pasyente. Ipinapakita ang tibay at malasakit ng mga Pilipino. Hindi na tayo receiving country na pag may disaster, naghihintay tayo ng tulong. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Career sa pagpapaganda, meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Narito pa rin ang tahanan ng OFW, Yusek. Mari ka bang magbanggit ng ilang mga existing bilateral agreements, memorandum of agreements, and memorandum of understanding na binanggit mo kanina? Mukhang mga importante sila. Well, Dear Jazz, alam natin last year pumirma tayo with Croatia. Wait lang muna, bago ko sagutin yan. Speaking of Croatia, payagan mo muna ako mag-shoutout sa ating mga OFWs, sa ating mga tagapagpakinig sa atin ngayon nasa Radyo Pilipinas sa Facebook page at sa DMW Facebook page. Hello sa mga Batanggenyo ng Saudi Arabia. Shout out kay Sir Paul Madriaga. Shout out din, sabihin ko na dito kay Mr. Phil Francis Platero. Sasagutin natin itong mga tanong ninyo. Miss Silver Heartstone, Ace Fo, at sa lahat ng mga nakikinig. At special shout out kay Dear Rose Duques na medyo topic niya rin ito. At alam mo, sa mga guards natin sa DMW at sa mga elevator assistants at sa lahat ng empleyado ng DMW at ng OWA, hello sa inyong lahat. Sagutin ko na yung tanong. Tapos na yung commercial. Unang-una, last week, pumirma agad tayo sa Slovenia na MOU. Last year, pumirma tayo ng Croatia na MOU. Hindi pa tayo pumipirma na sa Hungary, pero dahil sa nag-set up kasi tayo doon ng MWO, 'di ba? Sa Hungary ang 40th natin na MWO sa Budapest, no? At meron tayong around 15,000, 16,000 na OFWs or Filipinos na nasa Budapest ngayon. Pero ang anunsyo ko sa mga kababayan natin, last week, nag-Philippine-Hungary Friendship Week tayo. Oo nga, Yusek. Dear Jazz, nag-job fair tayo na Hungary exclusive at halos 3,500 ng ating mga kababayan. 3,500 ng mga kababayan natin ang nag-participate. At ang anunsyo dyan ng Hungary na ikinakatuwa natin, no, bilang Pilipino, at talaga masasabi natin, Dear Charles, na example kung gaano kagaling ang OFW, ang isang overseas Filipino worker. Alam nyo ba, mga direktor, na beginning March 1 of this year,
ang Pilipinas lamang ang kaisa-isang bansa sa Asia na pinapayagan ng Hungary na magpadala ng workers sa kanila. Nakaka-proud naman yan, Director. Oo, grabe yun. So, isa yung resulta ng bilateral cooperation, hindi lang bilateral labor cooperation, no. Bilateral cooperation, sabi ko nga ng ating mahal na Pangulo, ng DFA at tayo DMW sa bilateral labor cooperation natin. Tapos, marami na tayo ring napirmahan in the past, no. At nung January, nagpirma rin tayo sa Finland. Mamaya may mga anunsyo din tayo sa Finland. Alam ko yung mga kababayan natin, excited na silang malaman yung paano ba mag-apply sa mga programang ito, no, 'di ba? Yes, yun ang ano nila eh. Kasi maraming gusto, Yusek. Actually, maraming pumupunta sa DMW, maanunsyo agad sa TV, sa radyo. Of course, we finalize this bilateral labor cooperation. Pero paano ba nag-uumpisa to, Yusek? Can you explain also kung kailan pwedeng mag-apply, saan mag-apply, ano ang kailangan nilang ibigay? Ang una-una ko lang request sa mga kababayan natin, please follow naman the Department of Migrant Workers Facebook page. Kasi doon nagbibigay tayo, Dear Charles, Dear Just, ng anunsyo. Bakit importante? Kasi sa bawat isang bansa, meron tayong iba't ibang programa. Hindi to dekahon, no? So, ibig sabihin, itinutugma natin yung sistema natin doon sa sistema ng bansa kung saan sila pupunta. So, katulad yan, itong unahin ko na, yung una nating na pirmahan this year, yung Finland. Yung Finland, meron tayong ninenegotiate dyan na magkaroon ng bilateral labor agreement, hopefully this year, no, Dear Jazz, mapirmahan natin. Pero, ongoing na yung recruitment sa Finland. At, okay. Ang pathway dito, o yung tamang paraan, ay through the private sector track. Sa ngayon, dahil wala tayong agreement, Dear Jazz. At alam nyo ba, agad-agad nung pagkapirma natin, tayo sa DMW, minit natin yung mga agencies na accredited para magpadala ng mga workers sa Finland. At nagkaroon kami ng agreement na magkaroon tayo ng Finland na exclusive na job fair. Katulad ng nangyari sa Hungary and Japan and Taiwan, Yusek, di ba? Oo, pero sabi nila, ako rin, no, nakakatanggap ako ng feedback, Dear Charles, Dear Jazz, pag naggaganyan kayong job fair, sa Maynila lang, lugi kami sa shoutout sa ating tama nga naman, Yusek. Shoutout sa ating mga kababayan sa Visayas at sa Mindanao. Yes. Hindi namin kayo nakakalimutan. So, Ayan. Dear Charles, Dear Jazz, mag-iisip tayo ng paraan na ma-involve lahat, no? Magkaroon ng chance lahat na, at alam ko sina Director Rose, meron silang sistema ng pag-online apply, no? So pag-aaralan namin to, lalong-lalo na dito sa much-awaited na, ito nga, yung Finland at yung sa Croatia. Wow, napakaganda namang balita niyan, Yusek, na talagang ang serbisyo natin hindi lang pang Luzon, pero pang Visayas at pang Mindanao din. At sa buong mundo, alam ko, may mga regional offices tayo. Nung binisita natin dito si ASEC Jerome Alcantara, sinabi nga namin, may mga regional offices nga tayo. At, syempre, kailangan at this point, sabihin din natin, di ba, Yusek, meron din tayong one-stop shop center sa Makati. Yes. Oo. So, pinapaalala lang po namin sa lahat para hindi na po sila matraffic minsan pumunta sa aming tanggapan sa Ortigas. Meron rin po kaming bukas dyan sa aming DMW building sa Malugay Street sa Makati City po. Kung mas malapit po sa inyo at mas dali po sa inyong pagpunta, please bisitahin nyo po. Nandun din po ang mga serbisyo ng ating mga partner agencies. So, at may libre pa pong kape doon. Pakape po. Meron po tayong migrants brew doon sa Makati office po natin. So, yun po. Yes. Yusek, about naman doon sa job fairs, no, maaari bang magbigay ng number of demands, job hiring sa Europe, saang bansa, ano-anong klase ng trabaho at mga requirements na kailangang ihanda ng ating mga kababayan? Ito, para ako magpa-final exam nito. Parang thesis. Marami nag-iintay sa kasagutan na yan. Pero excited ang mga kababayan natin dito, Yusek. Simulan ko muna sa Hungary. 'Di ba? Kasi dito, sabi ko nga, meron na tayong 15,000 na plus workers or OFW sa Hungary. At
kakatapos lang ng ating job fair na kung saan nakapag-feature tayo na over 3,000 na vacancies sa Hungary. Kung maalala nyo, kakasabi ko lang, simula March 1, Dear Charles, Pilipinas na lang yung Asian country na pwede magpadala. Yeah. Anong ibig sabihin yan? Ine-expect natin, lalaki lalo yung demand para sa ating mga OFWs. Ano bang klaseng trabaho ang meron sa Hungary? Marami dyan ay nasa factory, manufacturing plant. Marami din ay nasa food processing, agriculture, no? Meron din sa hospitality sector, meron din na sa healthcare nila, meron dyan din tayo. So marami. One time, nagpunta ako ng Budapest at ang nakakatuwa doon ay napakita sa atin yung mga accommodation, yung kanilang kung saan sila nagtatrabaho, Dear Jazz, at makikita natin na maganda talaga yung lagay na ating mga kababayan doon. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno ng Hungary dahil maganda yung pag-receive sa ating mga kababayan. So, Hungary is hindi lang emerging market but talagang preferred destination para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga nasa production, no? Nasa yung ganun yung kanilang specialization, no? Nagtrabaho sila sa manufacturing. Marami sa kanila na dating nagtatrabaho ng OFWs pero ngayon nagpunta sila sa Pilipinas pagbalik nila at nagpunta sila sa Hungary. So yan ang sa Hungary. Isa-isahin ko na. Oo. Sa Czech Republic. Ayan. Nagkapirmahan din tayo dyan. Panahon na nagbisita si Presidente Marcos, si Sec Hans. Pumirma siya ng joint communique with Czech Republic sa Prague. Maganda ang Prague. Yes. Hindi lang maganda tingnan, Dear Charles. Meron din silang version ng crispy pata. Di masaya palang pumunta dito. At home kayo dyan. Sa tahanan, Prague. diba? So, go ahead. Ilan na yung mga, curious ako doon sa Prague, ilan na yung mga Pilipino natin doon? Marami-rami na rin, Dear Charles, no? Kulang-kulang na between mga 5 to 10,000 na rin. Pero, again, pag talagang kinaibigan mo yung isang bansa at maganda, di ba, kasi maganda yung relasyon, alam nyo ba na ang Pilipinas, mga kababayan, ang number 1 doon sa listahan nila, Pilipino? Pagdating sa dami ng visa slots or quota na binigay nila at 10,500. Wow. Yan. At anong mga trabaho dito? Iba-iba rin po. Marami rin sa kanila manufacturing, sa hospitality, healthcare, pero hindi nurses ang kinukuha ng Prague, ng Czech Republic. Marami din silang demand for butchers, di ba? So dito sa Hungary at saka sa Czech Republic, mag-a-apply kayo sa mga recruitment agencies na accredited. So saan naman nila makikita? Siyempre, sa DMW website, official po. Yes. Tayo po ay huwag magpaloko. Marami po sa Facebook at TikTok ngayon, nakala nyo po ay, pero magtiwala po kayo sa amin. Nasa amin pong website, lahat ng ating mga job orders at accredited job orders at ang mga lisensyadong manpower agencies, Philippine recruitment agencies, and manning agencies, check nyo lang po sa dmw.gov.ph. Yes. Importante rin na malaman nila na doon mismo sa site natin, sa DMW website, makikita nila ang lahat ng job orders na natanggap ng DMW. Alam nyo ba mga kababayan, itatype nyo lang yung pangalan ng bansa, Croatia, yes. Lalabas na siya. Okay. So ito na ako, last week, pumirma tayo ng Slovenia. Ano naman ang hinahanap ng Slovenia? Sabi ng Slovenia, gusto nila government to government. Ayan. Yun mga iniintay ng ating mga... Pero Yusek, bago tayo magpatuloy, no, may break lang tayo sa magbabalik po ang tahanan ng OFW po. Okay. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan.
Isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa purok kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now, many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Mahilig ka bang mag-dive? Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin, 3:35 ng hapon at narito pa rin ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Makakapanayan po natin, mapapakinggan po natin ngayon ang isa sa mga OFW na papunta na ng Germany po. Siya po si Rian Louis Dilan. Naka-phone pass po siya ngayon at excited po ito, Yusek, na malapit na ang kanyang paglipad papunta ng Germany po. Magandang hapon sa iyo, Rian. Hello po.
Magandang hapon din po sa inyo at sa mga tagapakinig po natin. Hello po. Hello? Hello, Rian. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Hi, Rian. Si Yusek PY to. Kamusta ka at excited ka na ba? Balita ko, aalis ka na. Hello po, Yusek. Yes po, nalalapit na po yung pag-alis ko. So, dated po April 13 po yung dated schedule ko po for departure. Sige, ikaw na lang. Bali, Rian, malapit Yes na, po. no? Excited, parang kanina nakausap kita, mukhang excited ka na pagpunta ng Germany. Balita mo naman kung ano po yung ginawa mo at ngayon ay malapit ng pag-alis mo papuntang Germany. Yes po. So basically po, I applied po sa DMW. Dito po sa branch namin dito sa La Union. I submitted po my necessary documents and my credentials po. And then eventually, I was given po some instructions po to attend an orientation po. And then DMW po introduced me to Triple Win. And then eventually po, they endorsed me to language school po para po matuto ng German language kasi yun po yung pinaka-requirement po to be able to get to Germany to work po in their healthcare field as a nurse. Rian, actually alam mo, asaya ko no na nakausap kita kasi para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, yung Triple Win, alam niyo po ba, halos 11 or 12 years na tong programa natin na ito na considered na gold standard pagdating sa deployment ng nurses under a government-to-government hiring program. So, kaya gusto ko malaman yung experience mo dahil sa pagkakaalam ko riyan, marami na ring natulungan ang Triple Win over the years. Yes po, certainly po. So Triple Win po kasi is a project implemented based on a government-to-government agreement between the German Federal Employment Agency and the Department of Migrant Workers on the procedure, selection, and placement of nursing professionals. So how is it being done? So Filipino nurses obtain language training for working in Germany and receive support while they integrate. Once in Germany, they embark on the process of having their qualifications recognized in 12 months. The process is subject to placement agreements between the German Federal Employment Agency and Philippines Department of Migrant Workers po. Salamat, Rian. Gaano katagal itong training para sa iyo, Rian? Para malaman din ng ating mga kababayan kung paano nga itong language training ba to at may mga iba pa bang training na involved dito? Yes po, ma'am. So, bale po nag-start ako nung August po, 2023. Tapos, nagtagal siya until March po, the next year. Po, 2024. And then, after po naming mag-language training, nag-take po kami ng, bale, dalawang exam po siya. A2 level exam for the first 3 months, if I can remember it clearly. And then, sa last po was the B2 level B1 or B2 level exam po. So doon po kami trained para matutong magsalita, maintindihan yung lengguwahe ng German, magsulat din po, and at the same time to read po the German language. Okay. Rian, di ba nabanggit mo kanina, no? May kasama ka rin na nag-recommend na na you take this itong track na ito. Tapos Yes, meron kang mensahe kasi sa ngayon dumadami kasi yung Yusek, minsan dumadami yung mga naghihikayat at nai-scam sila. Yes, so itong si Rian, meron siyang gustong sabihin sa ating mga kababayan na gustong mag-apply. Ano ba yung mo kanina, Rian? Yes po. So regarding po kasi sa friend na endorse po sa akin nito, I think it's really a blessing in disguise. Yeah. So I wasn't aware pa po regarding Triple Win and GIS before until one of my friends who is now in Germany told me about it. So she encouraged me around year 2022 pa yon to apply also as a nurse there, and she took the language training as well. So as I was browsing the internet, there were a lot of job offers from different agencies of nurses bound to Germany. So I also consulted with her, which one did she apply for. So she told me about this. So I submitted eventually my
credentials and supporting documents to DMW here in La Union. Then finally receive an email informing me to attend an interview and orientation. So for my message po sa mga nurses po kagaya ko na nagbabalak mag-abroad para matupad ang kanilang mga mithin at pangarap, I encourage you to take this opportunity to work in Germany. We will not only fulfill your dreams, makakapagbigay din tayo ng karangalan sa ating bansa. Filipinos are known for their dedicated service. We can excel in any field we choose as long as we maintain the flair of passion within us. Make sure you're well prepared for this. Don't let anything dissuade your plans and decisions. You wouldn't know the outcome unless you do the first move. And the best way to make it come true is to be part of Triple Win program with GIS in partnership with DMW, and let your journey to success commence and flourish. Napaka-inspiring naman. Yes. Kailan ang inaasahang alis mo, Rian? April 13 po ang expected flight po namin. Congratulations. Yusek, itong program is for Germany lang po ba ito? Dear Charles, marami tayong government-to-government program. Narinig natin kay Rian, no? Pag dinaan sa DMW, no? Smooth at walang kalokohan at walang babayaran, no? So, ma-bring up ko lang, naputol kanina and in connection kay Rian, ang Triple Win Nurses. Yung government-to-government program na inayos natin ngayon is with Slovenia and with Croatia. At yung sa Croatia, hotel workers, mga kababayan, G2G, hindi required ng Croatian language proficiency, training, at walang placement fee rin. So, antayin nyo lang kasi ang ginagawa namin ngayon, alam namin, ang dami sa inyong interesado. Mag-abang lang po sa DMW Facebook page at gagawa ho kami ng paraan na pati yung mga taga Visayas, Mindanao at sa iba pang mga lugar, Luzon na malayo dito sa Maynila may makapag-apply. Katulad ni Rian, matulungan nating ma-reach nila yung pangarap nila. Yes. Rian, maraming salamat at best wishes sa iyong paglalakbay papuntang Germany. Okay. Yes po, maraming salamat po and more power po sa inyong programa. Rian, dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Mukhang ready na sa si Rian, Talagang nakikita ko yung conviction niya talaga. At saka napaka-inspiring talaga niya. Yes. Talagang tingnan niyo naman, sabi nga po namin, pag dumaan po kayo sa DMW, tutulungan po namin kayo para maabot ang inyong mga pangarap. So, Yusek, ano pa bang mga opportunities ang pwede? National Women's Month ngayon. Oo. Meron ba tayo para sa mga kababaihan? Naputol marami tayong gusto pag-usapan. Yung Slovenia natin na caregiver ang unang sinabi sa atin na Slovenia na kailangan nila. Ang gusto natin tulungan dito yung mga kababayan natin na mga bumalik at kumbaga Dear Just, no, yung iba sa kanila ay nagtrabaho as domestic workers. Ex-abroad ba? Ex-abroad or na nag-upskill at maging caregiver, 'di ba? So maraming opportunities din dito sa Pilipinas and meron yan under a reintegration. Pero marami din tayong mga kababayan na talagang sadyang gusto mag-abroad. Nafi-feel to ni Dear Charles kasi dati siyang OFW. Meron talagang mas komportableng Tama ba ako, Dear Charles? Yes. Meron talagang mas komportableng nagtatrabaho abroad, no? So tayo sa DMW, sabi nga lagi ni Sec Hans sa atin, no? Hindi tayo nagma-market ng mga kababayan natin. Maling pag-iisip yun. No? Dahil sa kagalingan ng OFW, laging sinasabi ni Sec Hans, nakikilala ang talento at skills ng Filipino workers. At mga kababayan, alam nyo ba, sila ang lumalapit sa atin. Yes. Of course. Indikasyon lang yun, Director Jazz, no? Na ang galing ng Pilipino ay talaga? Nakikilala sa kahit man sa ang sulok ng mundo, nakikilala po tayo. Of course, we are very proud. We offer the world our best. So, meron pa bang announcement po si Yusek? May mega job fair yata tayo tomorrow sa Robinsons. Ito ba'y mga pang babae ba to? Ano Yusek? Ano mga magandang balita mo bukas, Yusek? Mukhang i-anunsyo ko na lang on behalf of Dear Rose Duques. Dear Rose, punta po kayo sa Department of Migrant Workers Facebook page at bukas po dahil Women's Month ngayon ay buwan ng mga kababaihan, magkakaroon po ng mega job fair. Jobs fair bukas, March 21.
third floor ng Robinsons Galleria mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero kailangan nyo pong mag-pre-register ngayon sa link na ito, jobfairportal.dmw.gov.ph, at kayo po ay mag-register. Alam nyo po, marami po dito ayan po maraming instruction at may QR code din. Pakita ko na. Dear Rose, very good ako. Yan. At napakalakas ni Dear Rose sa inyo, Talagang love ko si Dear Rose. At love kayo ni Dear Rose. So for the National Women's Month, we will have the Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFWs. We'll have a mega jobs fair para sa mga kababaihan. So see you po sa Robinsons Galleria. Offering. So, naputol tayo kanina, Yusek. Mukhang marami ka bang ibang bansang mukhang marami hindi kami talaga titigil hanggang matapos mo yung thesis defense dito. Kasi alam naman natin talaga, ang dami. And new markets. I think this is a new opportunity for the Philippines because we are really opening new markets for our Filipino workers. Yes. Talented Filipino workers, our skilled Filipino workers. Dati nga, sabi sa akin ni Sec Hans, hindi natin naririnig itong mga bansang ito na kumukuha ng OFWs. Ngayon, sila ay lumalapit sa atin at nagsasabi na yung OFW talagang talentado at gusto nila magkaroon ng mga workers doon, mabigyan din ng opportunities sa mga kababayan natin. So mabigay ko lang to na sa Croatia, alam nyo ba, gusto nating bumuo ng government to government, 'di ba, na pathway. Yeah. Pero meron na doon mga Philippine recruitment agencies din na job order. Alam nyo, nung nagpunta kami ng Croatia para magkaroon ng pirmahan last October, nakabisita si Sec Hans at saka si Admin Arnel Ignacio, shout out sa ating OWA administrator, na ng mga factories kung saan may nag-work ng mga Filipinos. Alam niyo po ba kung ilan na ang ating mga kababayan sa Croatia? 10,000. Wow. Oo, 10,000. So, again, isa lang na pakiusap sa ating mga kababayan. Kami po sa DMW ay talagang binabalangkas namin carefully kaya po ako talaga nag-guest dito sa tahanan ng OFW. Carefully yung ating pong implementing guidelines para po dito sa government to government. Bakit po? Tatapatin ko kayo, Dear Charles. Napakadami po na nangloloko sa ating mga kababayan at nag-o-offer na pumunta ng Croatia at daang-daang libo ang nire-request. Ako na ho nakikiusap sa inyo, ito po ay bawal. Illegal recruitment po ito dahil nung kinausap namin ang Croatia at Slovenia, sila po ang nagsabi hindi dapat magbayad ang Pilipino ang pupunta ng Croatia. Kami po ay binibigay namin yung lahat, no? Alam ko excited na kayo. Pero hindi rin naman kami papayag ng hindi planchado. Pero very soon na po ito at ako po sana magkaroon ako ng konting time ma-anunsyo yan dito sa tahanan ng OFW para magsimula na yung proseso and hopefully in the future, ma-interview din natin yung mga kababayan natin, Dear Charles, na bago sila umalis pumunta Croatia, mag-guest sila dito sa tahanan ng OFW at sabihin nila yung naging buhay nila, no? Naging proseso nila. At yun ang ginagawa natin. Ngayon, sa Slovenia, caregivers ang kanilang unang sinabi na kailangan nila at yan po ang tinatrabaho natin na magkaroon tayo ng tamang proseso at sistema po. Ang gusto ko lang po kayo i-assure last na nakakausap ko kayo ngayon live ay marami ho nagsasabi, yun na nga Dear Charles, pansinin nyo naman kami dito, hindi kami nakakapunta sa job fair, kailangan namin na maging parte rin ng programang ito. Asahan ho ninyo, umiikot din ang DMW sa iba't ibang caravans na meron tayo. Pero gagamitin natin ang teknolohiya at ang ating online portals para po matanggap namin ang mga aplikasyon nyo. Kaya please follow po our DMW Facebook page para malaman nyo po ang mga anunsyo natin. Ayan. Para sa mga mahahalagang anunsyo, komento, iba pa, paghingi ng serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong papahalagaan ang inyong mga feedback para higit kayong paglingkuran.
Opo, at aming ihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Director Charles Tabu, sa ngalan ng DMW at National Reintegration Centers for OFW. Ako naman po si Director Jasmine Gapata ng ISMD at IMWPCB. Ako po ang inyong lingkod. At samahan nyo kami ulit sa susunod na Huwebes sa parehong oras. At abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Kita-kita tayo muli lamang at nag-iisang paboritang programang Huwebes, ang Tahanan ng OFW. Salamat po, Yusek PY. Kita-kita tayo ulit dito sa ating paboritong programa sa Huwebes, Tahanan ng OFW. Maraming salamat, mga kababayan. Sana mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga